Pinakadakilang Ama, Panginoong Yahuwah, maraming salamat po sa lahat po ng iyong kagandahang loob, iyong kabutihan sa amin, sa iyong patuloy na pag-iingat at basbas. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Manong. Linisin kami at tanggapin at naway muli mo po kaming gawing karapat-dapat. Pakibasbasan mo po kami, Ama, sa aming gagawing pagtitipon. Salamat po, pinintulutan po kami na manatili buhay at malakas ang nakapaglilingkod sa iyo. Nilayon po kami sa lahat ng mga kapahamakan at mga karamdaman. Mabasbasan mo po kami sa aming gagawing pagtitipon, pag-aaral ng iyong mga salita. Basbasan mo po ang iyong lingkod na maghahayag sa amin ng iyong mga kalooban. Maano po ang buksan ng aming puso at kaisipan. Maano rin pong pakitanggap mo po ang aming nakayanang handog. Basbasan mo po, Ama, kaming lahat. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Tulungan po ang mga merong suliranin. Basbasan kaming lahat sa araw-araw. Ingatan po kami sa mundong ito. Ama, lahat ng ito po ay aming hinihiling. Pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, sa ating pong pagsamba ngayon ay ating pag-aaralan ng paksang gaano kalalim ang ating pagkaunawa sa saligan ng ating pananampalataya. Yan ang Biblia. Ang ating pong ginagawa na paglilingkod bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, tayo ay matibay, matatag, malakas ang ating pananampalataya ng pundasyon ng ating pong paglilingkod ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Subalit mga kapatid, mahalaga din po naman na ating pong maintindihan sa isang malalim na paraan ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia. Maraming tao ngayon na mga taong tinatawag ang kanilang sarili na mga Kristiyano na talagang napakahalaga para sa kanila. Ang Biblia, bahagi na po ito ng kanilang buhay sa araw-araw ng kanilang paglalakbay. At tayo man po ay nakadalo sa marami ng beses na mga pakikinig sa mga pagtuturo ng mga iba't ibang mga tagapagturo at ang ginagamit po ay ang Biblia at ang iba't iba nilang mga interpretasyon sa kanilang mga binabasang mga talata ng Biblia. Sa dinami-dami po ng taon at nakaraan sa ating buhay, mga mahal na kapatid, ang mga katotohanan ng ating nadidinig ay yun po ang siyang humuhubog sa atin para ang ating mga pag-iisip, ang ating mga paggawa at gagawin pa ay masalig sa kung ano po ang ating nadinig at tinanggap sa ating pinakinggan. Alam nyo mga kapatid, mahalaga po makinig talaga eh. Mahalaga po na ating ika nga ay
pakinggan ang mga salita ng Panginoon Diyos, basahin ang mga salita ng Panginoon Diyos. Pero ang problema, ang iba po sa atin, lalo na noon, nung tayo po ay nasa institusyon, ay napakababaw ng atin hong pangunawa sa mga kahulugan ng mga talata ng Biblia na itinuturo ho sa atin. Kung kaya, hindi ho natin naiintindihang mabuti ang sustansya, ang nilalaman, ang nilalayon ng mga salita ng Diyos para sa atin. Para maging batayan po natin yon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at nang sa ganon ay lalo ho tayong mapalapit sa Panginoon Diyos. Kaya hindi ho talaga maiiwasan na tayo po ay talagang mag-aral, ating usisain, ating pakinggan at basahing mabuti ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Isipin ninyo, katulad na lang po nung ating natutunan nung tayo nasa loob po ng Iglesia pa ni Cristo, doon sa panalangin ng ating Panginoong Yahusya, ang sabi niya sa mga alagad niya, manalangin kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa atin, okay na po yun di ho ba? Pero ngayon ay sa panahon natin ay ating pong dumating sa isipan natin na ang isang katanungan, teka muna, Ama namin, sabi ng Kristo, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya dito, sa atin, bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahusya, ay ating napapansin, teka muna, ano may pangalan ng Diyos? Sapagkat ang sabi, Ama namin binanggit na ng Kristo yung Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya dito sa Iglesia ni Yahusya, nagsuri ho tayo. Dahil sa nasa talata, sambahin ang pangalan, kaya may pangalan ng Diyos. Di po ba? Na sa ibang relihiyon ay Yahweh, Yahusya, pero sa atin, Yahuwah. Kailan natin natutunan yan? Nang tayo po ay nawala na doon sa ating pinanggalingan na samahan. Di po ba, mga kapatid? Kaya dito sa Iglesia ni Yahusya, obligado tayo na mag-aral, na mag-usisa, magsiyasat na mabuti sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Mahalaga po yun sapagkat maraming mga sustansyang salita ng Diyos na hindi pa natin naiintindihan sa panahong ito ay inihahayag na ng Panginoon Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon Diyos sapagkat hindi naman natin ipinagmamalaki man na pa ay ating ikinagagalak, ipinagpapasalamat sa Kanya sapagkat Kanyang ipinaalam sa atin ang dapat pa nating malaman. Na ito naman po ang ibig nating maiparating sa ating mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang religious organizations. Wala tayong hinahatulan po rito, manapa, hindi ho tayo din nagmamataas, hindi po. Tayo po ay nagpapasalamat ng na may kabuong kapakumbabaan sa Diyos at ating isinishare ito sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, bakit po mahalaga na ating maunawaan sa isang malalim na paraan ang mensahe ng Biblia? Basahin po natin itong nakasulat sa Aklat ng Ebreo. Ganito po ang ating mababasa. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, si Yahusya po yan, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Ang ating tanong, gaano ho kahalaga na ating maunawaan ng sa malalim na pamamaraan ang kahulugan ng mga salita ng Panginoon Diyos. Alam nyo, kung ating babasahin ito sa The Living Bible, sa Ingles, ang sabi, long ago, God spoke in many different ways to our fathers through the prophets, in visions, dreams, and even face-to-face, telling them little by little about His plans. Kaya dito ating mapapansin, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan sa ating mga magulang, sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng visions o pangitain, dreams o panaginip, and even face-to-face, mukhaan. Hindi ba? Ang Diyos ay nakipag-usap kay Moises ng mukhaan. Kaya mga kapatid,
Itong mga katotohanan ito ay ating nababasa noon, pero mahalagang atin po nalaliman ang ating pagkaunawa sa mga salita ng Diyos na ating binabasa. Bakit po? Sapagkat nagbibigay po ito sa atin ng mas dagdag na kaalaman para lalo nating maintindihan ang ibig na iparating sa atin ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya pag-aaralan natin yung mga historical events na correlated naman ito sa presenting nangyayari ngayon at maging sa hinaharap na panahon. Kaya sa huling araw na ito, tandaan natin sa ating panahon ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan na ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ito'y dapat nating maintindihan, mga mahal na kapatid. Ang kanyang mga salita, ang aral ng Panginoon Diyos, ipinarating sa atin sa pamamagitan na ng kanyang bugtong na anak. Wala na pong iba. Di ho ba, mga kapatid? Kaya ang mensahe ng ating Panginoong Yahushua na kanyang ipinahayag sa magitan ng mga propeta, yun po ay kanyang ipinahayag. Intended po yun. Yun ay para iniukol niya yun sa mga tao noon. Yan nga po ang nation of Israel. Ang bansang Israel. Alam kong alam niyo po yun, mga kapatid. At itong ipinahayag ng Panginoon Diyos na ito'y banal, ipinasulat niya at kanyang ipinahayag sa layunin niya na malaman ng kanyang mamamayan sa bawat yugto ng panahon kung anong ibig niyang ipagawa sa kanila at kung ano yung utos niya na dapat na makita na ibinubuhay ng mga anak niya sa panahon. Pero sa panahon po natin, mga kapatid, sa kabilang dako, sa pamamagitan ng bagong tipan, itinuro ng ating Panginoong Yahushua ang kahulugan ng mga salita ng Panginoon Diyos at para kanino ito iniukol niya. Kanino niya ito itinuro? Para sa atin, siyempre. Di ho ba, mga kapatid? Alam niyo, ang lumang tipan ay nahahati ito sa 3 bahagi po, mga kapatid. Sa Jewish canon, ito po ay ang law o Torah. Sunod ay yung prophets, na yan nga po sa wikang Hebreo ay Nevim, N-E-V as in victory, I hyphen, then I am, Nevim. Nang ibig sabihin po niyan, sa English ay prophets o mga propeta. And their writings, yan naman po ay sa Hebreo ay Ketubim. Sa makatwid, ang Old Testament ay ipinahayag ng Diyos yan, nahati po yan sa 3 seksyon o bahagi sa Jewish canon. Yan po ang law o Torah, yan po ang prophets o Nevim, at yan po ang the writings o Ketuvim. Ang sabi nga sa ating referensya, the first letters of the Hebrew words for law, prophets, and writings may be seen in the modern name of the Jewish canon. Matatagpuan po yan sa Jewish canon, yan pong 3 seksyon o bahagi na bumubuo dyan po sa Old Testament. Yan nga po, ulitin natin, law o Torah. Sunod, prophets o Nevim. Sunod ay the writings, yan ang Ketuvim. Yan pong Torah, Nevim at Ketubim, wikang Hebreo po yan. Tandaan po natin. Ngayon, dahil nga sa kanilang kahalagahan at laki ng kaugnayan nito sa ating pong kaalaman, para lumawak ang ating kaalaman tungkol sa mga salita ng Panginoon Diyos, mga mahal na kapatid, mahalaga po na ating tandaan. Di po ba? Kaya pag tinanong tayo, ano ang bumubuo sa Old Testament? Lagay natin, Torah, Nevim, Ketuvim. Di ba? Sa English, Torah, law, Nevim, prophets, and Ketuvim, the writings. Yan po ang dapat nating malaman, mga mahal na kapatid. Ang sabi pa nga, the Hebrew canon of the section of the Old Testament known as the Nevim or the prophets is divided into 2 sections. Nahahati pa po, ito pong prophets, na nga po ang Nevim sa wikang Hebreo, sa 2 bahagi po. Yan nga ang tinatawag na the former prophets and the latter prophets. Pag sinabing ang former prophets, yung mga naunang mga propeta, at ang latter prophets, yan po ang mga huling mga propeta. The former prophets
contain 4 historical books. Ang unang mga aklat ng mga propeta ay naglalaman ng 4 na mga makasaysayang aklat. Ano-ano po yan, mga kapatid? Yan po ang Joshua o Josue, mga hukom o Judges, Samuel, una at ikalawang hari. Yan po yung naglalaman ng mga kasaysayan. Kung tawagin ay historical, mga aklat ng kasaysayan. Ngayon, the latter prophets, yan po ang mga huling propeta, binubuo naman po yan ng mga prophetic works. Katulad ng Book of Isaiah, Jeremiah, Prophet Ezekiel, si Ezekiel, ibig sabihin, and the 12 minor prophets. Kasi merong mga tinatawag na mga minor prophets. Mahalaga din sila, minor nga lang. Mayroong mga major o pangunahing mga propeta. Di ho ba, mga kapatid? The 12 prophets formerly written in a single scroll. Yung 12 propeta ay dating nakasulat sa isa lang na scroll, balumbon. Includes the books of Hosea, na kasama yung kay Joel, kay Amos, kay Obadias, kay Jonas, Micah, kay Mikas, kay Nahum, kay Habakuk, kay Sipanyas, kay Hagay, Sakarias at Malakyas. Yan ang huling aklat ng Biblia, di ba? Yung Malakay. Kaya, ang sabi nga, thus in the Hebrew canon of the prophets, there are in effect 8 books. Ngayon, ang tanong natin ay ito, mga kapatid. Pagkatapos po nating malaman, ang Old Testament pala ay binubuo ng 3 seksyon. Ulit, Law, Torah, mga prophets, Nevi'im, sunod, the writings of Ketuvim. The question is this, what are the books of Ketuvim? Next slide. Ito po, ang mga aklat ng Ketuvim. Ayan. Divided, what are the books of Ketuvim? Divided into 4 sections. The Ketuvim include poetical books. Yan palang Ketuvim ay naglalaman, yung writings, naglalaman po ng mga poetical books, mga aklat na patula. Poetical, patulang aklat. Katulad po ng salmo o mga awit, mga kawikaan, Job, the Megillot, or scroll, Song of Solomon, Ruth, Lamentations of Jeremiah, Ecclesiastes, Esther, Prophecy, yung aklat ni Daniel, and History, Ezra, Nehemiah, 1st and 2nd Chronicles. Kaya dito'y ating nauunawaan, dagdag kaalaman sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga katotohanan yan. Kaya dyan sa inyong bandang kanan, sa bandang kanan ko, mayroong English edition, the Tanakh. Yan nga ang sabi po riyan, sa ibaba ng the word na the Tanakh, ay nandyan yung Torah. Nariyan ang Devim and the Ketuvim. Yan nga, pag sinabing Tanakh, yan po ay tumutukoy sa Old Testament, mga kapatid. Old Testament. Pagka sinabing Tanakh, tumutukoy po yan sa Old Testament, mga kapatid. Kaya itong ating natututunan ito ay ating pong ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos sapagkat dati doon sa ating pinanggagalingan, paikot-ikot lang eh. Di ba? Pasakop, ikaw ay maghandugan, mag-abuloy sa lingap sa mamamayan, etc., etc., tumalaga sa tungkulin, gumawa ng salaysay, magpanata, ano mga karagdagang kaalamang natutunan natin doon. Samantalang ang sabi ng Biblia, ang katotohanan ng Diyos ay dapat ipahayag sa mga tao. Complete truth of the Word of God. Yung buong katotohanan. Buong katotohanan ba yung kulang-kulang? Dito, hindi. Atin hong, sa awa at tulong ng Ama, natututunan natin itong Tanakh. Di ba? Isipin nyo yan. Yung mga kaalaman na yan, natutuwa tayo sapagkat nararagdagan ng ating kaalaman. Di po ba? Kaya pag sinabing Tanakh, Old Testament po yan. Binubuo ng Torah, inuulit natin to. Nevim para matatak sa isip at Ketuvim. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ngayon, sa ibaba ay isang maikling balangkas kung paano ang bawat bahagi ng lumang tipan ay tumutukoy at natutupad o natupad kay Yahushua. Mga kapatid, puntahan natin ito. Yung pong dalo. Ito, next slide.
Ito po ang ating mababasa eh. Yung law ay tandaan natin, Torah sa wikang Ebreo, mga kapatid. Sa Tagalog naman, pag sinabing the law, ang batas o ang ordinansa. Ang sabi diyan, the first section of the Old Testament is the Torah, God's law of instruction. Kaya ang unang bahagi ng lumang tipan ay ang Torah. Di ho ba? Ang Torah, yan po ang aklat na nagmumula sa aklat ng Henesis hanggang sa Deuteronomio. This is the foundation of which the prophets and the writings build. Ito ang pundasyon na kung saan ang mga propeta at ang mga kasulatan ay naitayo o inaitatag. Ngayon, Yahushua is the one of whom the law spoke. Ang ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, ang siyang isa sa katuparan ng binabanggit diyan sa aklat na yan ng the law. So, yung Torah. Tatandaan natin sapagkat doon pa lang sa aklat ng Henesis noong magkasala sa Adan at Eva di ba? Hinarap ng Panginoon Diyos yung ahas na yun ay si Satanas. Nang sabi ay ipinangako yung binhi ng babae. Yung binhi ng babae doon ay referido sa ating Panginoong Yahushua. Kaya doon pa lang sa aklat ng Henesis meron na pong mga katagaroon na tumutukoy sa Mesiyas o sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya diyan sa ating binabasa, ang sabi, Yahushua is the one of whom the law spoke. Ang sabi pa, Yahushua interprets and teaches the law to God's people. Totoo po naman yun Di ho ba? Ang nag-interpreta at nagturo ng mga aral ng Diyos at batas ng Diyos sa mga tao, ang Panginoong Yahushua. Yahushua perfectly fulfills God's law in His desires, attitudes, words, and actions. Ang ating Panginoong Yahushua ay talagang perpektong tinupad ang batas o utos ng Diyos sa kanyang paghahangad, kung ano yung gusto niya, nakaayon sa kalooban ng Diyos. Yung kanyang attitudes, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga salita niya, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang action niya, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tandaan natin, ang Old Testament po ay nakasentro at ika-focus po yan sa ating Misaya. Ngayon, puntahan naman natin, ito pong mga propeta. Ito po. Ayan, next slide. The prophets. The second section of the Old Testament is the prophets, including both the former and the latter prophets. Kaya ang pangalawang seksyon ng Biblia, ayan nga ang Nivim, yan nga ang mga propeta, mga kapatid. Di ho ba, mga kapatid? At yan po ay napapaloob diyan ang mga dating mga naunang mga propeta at ang mga nahuling mga propeta. Yahushua is the focus and fulfillment of the prophetic book. Tandaan natin, ang mga aklat ng mga propeta, ang kanila pong sentro ay nakasentro sa ating Panginoong Yahushua. Kaya yung pong Moedim, M-O-E-D-E-I-M, na tumutukoy sa 7 kapistahan, lahat ng kapistahan na yon ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Ngayon, nang dumating ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, ang dapat nating sundin ang utos ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Huwag yung mga nakaraang mga kapistahan na yun ay umaanino sa darating na Mesiyas. Dumating ng Mesiyas, di iwan mo na yon ang kapistahan. Bakit? Yung mga kapistahan na yon, yung 7 kapistahan, tumutukoy sa Kristo yun dumating na ang Kristo, sa Kanya na tayo dapat makinig. Huwag mo nang ibalik yung dati at ipilit. Panahon na ni Mesaya, kay Moises ka pa rin. Magiging ano ka niyan? Hindi ka magiging tagasunod ng Kristo niyan. Anong tawag sa iyo? Ang tawag na sa kanila, yan nga po ang mga Judaizers. Di ho ba? Bakit Judaizers? Sapagkat ikaw ay kasama na ng Kristo, pero pinagpipilitan mo pa rin yung mga bagay na umaanino sa pagdating ng Kristo, katulad ng kapistahan at Sabat. Di po ba, mga kapatid? Tapos na yon. Nariyan na yung Kristong inaaninuhan nun Kaya
tayo po ay binibigyan ng Ama ng patnubay para matutunan natin. Katulad ng utos ng Diyos kay Noe, maggumawa ka ng daong pagkat magkakaroon ng baha. Sa panahon natin, tuloy pa rin ang baha. Pero tayo ay pinagagawa ng daong katulad ng utos ng Diyos kay Noah noon o kay Noe? Hindi na. Kanya-kanyang panahon po yan, mga kapatid. Hindi ho ba? Ngayon, in the Hebrew scripture, this section is comprised of Joshua, Judges, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai or Haggai, Zechariah, Malachi. This includes both books which we think of as being history, showing how God's people walk relative to His covenant and Torah, and the prophetic books which show how God sent messengers to properly interpret the Torah and to call God's people to task for failing to follow the Torah and keep the covenant. Kaya itong the prophets na ito ay nagpapaloob din ng mga aklat na mga pangkasaysayan para ipakita kung paano dapat ng Diyos pinakikita na Diyos magitan ng mga propetang ito kung paano dapat lumakad ang mga tao ng Diyos ng ayon sa kanyang tipan at ayon sa Torah o ayon sa law o batas ng Diyos. And the prophetic books, yung mga aklat na napapaloob doon yung mga hula, which show how God sent messengers na nagpapakita na kung paanong nag-uutos ang Diyos o nagpapadala ang Diyos ng mga mensahero o sugo to properly interpret the Torah para maging tama ang pagka-iinterpreta o pagkaunawa at pagtuturo ng Torah o noong unang 5 aklat ng lumang tipan. At ang sabi, to call God's people to task, para tawagin ang mga tao ng Diyos para sila ay gumawa sapagkat hindi sila nakasunod sa kalooban ng Panginoon Diyos Di ho ba? Pero hinihikayat sila sa magitan ng pagsusugo ng Diyos ng kanyang mga propeta upang kanilang masunod yung Torah o yung unang 5 aklat ng lumang tipan at manatili yung kanilang covenant with God. Talagang ang Diyos ay mahal na mahal niya ang tao. Di po ba? Yahushua is the one of whom the prophet spoke and he is the final true prophet. Talaga naman Ang Kristo ang pinakadakilang propeta sa lahat ng mga propeta. Sa lumang tipan, gaya ng nasabi na rin natin, marami dyan sa aklat ng mga propeta tumutukoy sa Kristo Di ho ba? Ang dami Daan-daan natutunan ba natin yan sa dati? Hindi tinuturo sa atin yan. Bakit kaya hindi? Hindi po natin alam. Pero ngayon, salamat sa Diyos na ituturo sa atin. Isipin ninyo, kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin yung Old Testament sa New Testament Di ho ba? Sapagkat sila'y correlated Sapagkat yung mga propeta ay humula patungkol sa darating na panahon at ang kanilang principal na hinuhulaan talaga ang sentro ng Old Testament sa kay Yahushua the Messiah, ang ating Panginoong Yahushua, ang Kristo. Kaya mga kapatid, mahalaga din ang pagsusugo. Pero, teka muna, maraming mga nag-aangkin na sila'y sugo. Pero doon natin malalaman yan sa kanilang paraan ng pag-i-interpret ng mga talata ng Biblia. Sabihin man nila na sila'y sugo ng Panginoon Diyos, pero kung ang kanilang interpretasyon ng talata ng Biblia ay lihis sa kalooban ng Diyos, lihis sa ibig na ipahiwatig na ituro ng mensahe ng salita ng Diyos, hindi sila sugo. Nagsusugo-suguan lang sila. Di ba mga kapatid? O kaya naman ay self-appointed sila. Sino nagsugo sa'yo? Ako. Parang katulad nung nakabilanggo na ngayon. Appointed son of God daw siya. Sige. Sige. Nandiyan ka na naman sa iyong claim na yan na siya daw ay nakakapagpatigil ng bagyo. Nakakapagpatigil ng ba't hindi mo na napigilan na ikay mahuli at ikay under investigation ngayon? Di ho ba? Marami nagkiklaim na sila'y messengers. Ang claim ay iba sa pruweba Patunayin mo sa Biblia. Paano makikilala ang tunay na sinugo ng Panginoon Diyos? Sabi ng Kristo, ang aral ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo
sa akin. Sa makatuwid, sa aral, makikilala ang tunay na isinusugo ng Panginoon Diyos. Di ba? Ang sabi pa diyan, mga kapatid, Yahushua initiated the new covenant which the prophets had foretold. Ang new covenant na yan ang bagong tipan. Yan ang huling tipan na diyan tayo napapaloob. But yung tipan na yan regarding the new covenant, na it was initiated by our Lord Yahushua, had been foretold by the prophets back then during their time. Na ipinagpaunang sinabi na ng mga propeta noon yon sa lumang tipan. Thus culminating all of God's old covenant promises. Kaya natutupad ang mga pangako ng Diyos noon sa hula na kanyang ipinagkaloob sa mga propeta na tutupad Di ba sa panahon natin? Yun nga lang hula doon sa aklat ng propete na si Moises Ay, ibig ko sabihin si Isaiah. O di ba? Na pero hulang tumutukoy sa ikatlong grupo ng iglesyang pagtalikod naman yon. Ang sabi, mula sa silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa. Ay, alisanan doon yan. Yan ang bansang Pilipinas. Mga pulo ng dagat. Mga wakas ng lupa, 1914. Pero anong nilalaman doon? Pagka tinuloy nila ang basa sa 16, magkakaroon ng pagtataksil. Paanong gagawing pagtataksil? Hindi na ang bibigyan ng kapurihan at aawitan ng awit ay ang banal, the righteous one. Yung ang Diyos ng Israel. Ang kanila ng magkukumpos na sila ng salmo at awit para sa kanilang unrighteous one na leader. Kaya ang sabi doon, mga manggagawang taksil. Di ba? Treachery ang kanilang ginawa. Bakit natupad yon? Sapagkat it was foretold way back 1,000 years ago. But the fulfillment on the latter days, it was fulfilled in our days. Itong mga huling araw. Kaya natupad po That is why God, sabi nga, ay nag-iwan ng Diyos. Di ba? God left a very small remnant of the daughter of Zion. Sa aklat ni Prophet Isaiah. Kaya itong nangyayari sa atin, huwag nating ipagtaka sapagkat it needs to be fulfilled, kailangang mangyari sapagkat it was foretold by God through the prophets. Sinabi ng Diyos to sa magitan ng mga propeta. Kaya natupad, mga kapatid. Kaya kung tayo kabilang sa very small remnant, salamat sa Diyos, salamat. Ibinilang niya tayo doon sa itinera niya sapagkat iiwanan niya ng majority. Susunod sila doon sa leader nila. Kaya nauso doon nung kasagsagan ng katuparan ng hula, one with, yung initial ng leader nila. I am one with, di ba? I am one with. I will obey him, never complain with him. Whatever he says, I will obey. Meron pa dong grupo ng mga ministro at manggagawa na para silang mga warriors Wherever we go, wherever we told us to go, we have to go. Whatever He ordered us to do, we will do. Ang tinutukoy nila yung kanilang tagapamahala. Tayo, we will do whatever God wants us to do. Gagawin natin kung anong ibig ng Diyos sa atin na ipagawa. Sila, ang leader nilang sinusunod nila Ano ibig sabihin nun? Natupad. Ang propesiya. Kailan? Noong panahon natin, itong panahon natin. Itong mga huling mga taong ito. Di ho ba? Nauna lang ng konti sa panahon natin, 2024, 14, 15, natupad Yung 24 ng chapter ng Isaiah. Pero itong punto dyan, nakatakataka ba? Hindi. Bakit? Sapagkat yan po'y hinulaan na panahon pa ng mga propeta, it must come to pass. Natututunan natin ang mga karagdagang kaalamang ito, mga kapatid. Pero tandaan po natin, ang lahat ng yan, Old Testament, ay nakapokus sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach na siyang ating po na tagapagligtas. Ngayon, puntahan naman natin ang writings. Ito po. Itong writings naman. Next slide. The final section of the Old Testament is the writings. Yahushua is the focus and the fulfillment of the writings. Yung banal na kasulatan, yung writings o mga kasulatan o yung mga isinulat, nakapokus din po yan sa Kristo. Yahushua is the one of the writings spoke. Isa siya sa mga talagang pinasulat, tumutukoy sa Yahushua, sa Kristo.
Yahusha displays the true love of God. Totoo naman po yun eh. Walang ibang nakakapag-display ng true love of God kundi ang Kristo lang sapagkat ang Kristo'y katulad ng Ama, perpekto. Di ba? Unblemished. Perpekto sa pagsunod. Ayan. The experience of faithfully obeying God in the face of injustice. Isang karanasan ng ating Panginoong Yahusha na buong pananampalataya niya na sinunod ang kalooban ng Ama sa kabila at sa harap ng mga injustices, yung mga kawalan ng hustisya. Diba pinaratangan siya, nagkasala siya? Hindi naman siya nagkasala. Kaya nga pinaratangan eh. Pero yung paratang na yun, nagdala sa kanya sa kamatayan niya eh. Diba? Pero yon ang sabi nga, Yahusha displays the true love of God. Kaya kahit sa harap ng kamatayan, bunga ng injustisya, ay kanyang tinanggap ang parusang, ika nga, nagdanas siya ng excruciating pain sa pagsunod sa kalooban ng Ama at pag-iibig sa Ama. The Psalms, o ang Salmo, the heart of the writings move from lamentation to praise. Yahusha's life and ministry also move from humiliation and lamentation to exaltation and praise. Ay ang ministeryo ng ating Panginoong Yahusha mula sa ika nga inapi siya, winalanghiya siya, nagdusya siya, nanaghoy siya, patungo sa exaltation. In-exalt siya, di ba? Sa kapurihan. At siya ay dinala ng Diyos ngayon sa kanyang kanan. Doon sa langit. Kaya napakadakila itong mga kaalamang ito. Ulitin natin, ano-ano po ang seksyon ng Old Testament po, mga mahal na kapatid? O repaso natin, Torah, the law. Sunod po, yan ay Nevim, yan ang mga propeta. Sunod po, ang Ketubim, yan naman po ay ang mga writings. Di ba? Kaya yan pong mga kaalaman na yan ay dapat po nating maintindihan. No? Torah, Nevim, Ketubim. Kaya sasauluhin natin, kung kumakain tayo, Torah, Nevim, Ketubim. Yan ang kumukompose sa Old Testament. Ngayon, mga kapatid, atin pong basahin ngayon ang talata ng Biblia. Sabi nga, paano ho pinatunayan at itinuro ng ating Panginoong Yahusha na ang lumang tipan o yung tanak, sa kanya nakasentro. Basahin natin. Aklat ng Lucas 24. Ito nakasulat. Ayan. At sinabi niya sa kanila, o mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Ano yung mga propeta? Mga propeta, mga kapatid? Nevim. Hindi baga kinakailangang si Kristo, ang Kristo'y maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Aba, diyan po sa ating binasa, nandiyan na yung tatlo. Mga kasulatan, writings. Di ba? Yan ang Ketubim. Pagkatapos mga propeta, yan po naman ang Nevim. At yung kay Moises, yan po ang Torah, yan ang law. Sapagkat si Moises ang sumulat ng Torah o 5 aklat ng Old Testament. Yan ang first section. From the book of Genesis through the book of hanggang sa book ng Deuteronomio, di ba? Ngayon mga kapatid, ano pang sabi ng ating Panginoong Yahusha? Ito, pakinggan natin sa huwag ninyong isipin, sabi ng Kristo, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Kaya ang Kristo hindi naparito upang sirain ang mga kautusan o yung law at ang mga propeta o Nevim. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang nagsasalita rito, Kristo, hindi kasama tayo rito. Kaya dito ang gaganap ay siya, hindi tayo. Sapagkat katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga walang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang pudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro
ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Diyan po'y binabanggit ng ating Panginoong Yahushua na parito siya. Siya, hindi tayo. Hindi upang sirain yung kautusan ng mga propeta. Ang sabi ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin o tuparin. At ang sabi niya, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala. Kaya ang Kristo ay nagtuturo rito, pagdating sa kautusan, mga kapatid, yung utos na akma sa panahon ng inuutusan. Tandaan natin, akma sa panahon ng inuutusan. Di ba? Ay mahalaga. Kaya kahit maliit, utos ng Diyos yun, para sa ating maliit. May dakilang utos, may mga minor na utos. Ang ibig lang sabihin ng Kristo, pahalagahan natin. We have to take it seriously. Seryosohin natin ang pagtrato natin sa mga aral ng Diyos. Lahat ng kautusan ng Diyos. Walang maliit, walang malaki. Lahat ay parehong mahalaga, lahat ng yan. Diyan ang ibig sabihin ng Kristo. Diyan. Kaya ang sabi nga niya, kaya't ang sino mang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito, ay ituro gayon sa mga tao. Tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Ano lang ibig sabihin? Pagka atin pong hindi pinahalagahan, ang isang bahagi ng kautusan ay ating nilabag, ay isa lang kahulugan nun. Tayo po ay hindi kalulugdan ng Panginoon Diyos. Bakit? Tinuring mong maliit yung isang utos ng Diyos eh. Ang lahat ng utos niya mahalaga, maliit at malaki. Di ba? Major at saka minor na utos ng Diyos. Parehong mahalaga po yan. In the same manner, meron pong mga minor prophets, may mga major prophets, pero lahat sila mahalaga sa Diyos yan. Di ba? Ganon din ang mga utos. Kaya ang Kristo, ang kanyang itinuro, lahat ng utos ng Panginoon Diyos, mahalaga. Kaya dapat pahalagahan. Pero depende sa inuutusan. Ba't wala kayong sabat? Ang sabat namin ang Kristo. Sabat kayo ng sabat dyan. Ang aming sabat ang Kristo. Di ba? Ngayon, kung gusto nyo ipilit yan, magiging ano kayo? Judaizers kayo. O sige nga. Tapos pagpipilitan nyo na kayo ay Kristiyano, quote and quote. No, hindi kayo Kristiyano. Hindi kayo tunay na tagasunod ng Panginoong Yahushua. I'm sorry to say this. Bakit? Sapagkat pinagpipilitan nyo ang kautusan noong panahon ni Moises na ipatupad sa panahon ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang Kristo, di ba? Ang sabi ng Panginoon Diyos ng kanyang ama, ang aking bugtong na anak, ang siyang inyong pakinggan. Siyang inyong pakinggan. Si Messiah, the Christ, the Anointed One, siyang pakinggan nyo. Ngayon, mga mahal na kapatid, atin hong aalamin, kinumpirma ba ng ating Panginoong Yahushua yung nakarecord sa aklat ni Moises tungkol sa hula sa kanya? May hula sa kanya eh. Na katunayan, nasa aklat pa lang ng Torah ay meron ng mga hula na talagang tumutukoy sa Messiah. Basahin natin to next slide. Aklat ng Deuteronomio. Ito nakasulat. Ayan na. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Ang Diyos ang nagsasalita. Ang kausap ay si Moises. Ang sabi, aking palilitawin. Ano yung salitang aking palilitawin? Future tense. Di ba? I will raise up sa Ingles. I will. Pag sinabing will, ay future tense. Kaya nang sabihin ito ng Diyos kay Moises, hindi pa po lumilitaw yung propetang yun. Palilitawin pa lang. Di ba? Meaning it refers to the future, but it was spoken back during the time of Moses. Because at this moment in time, God Yahuwah was speaking directly to Moses. Ang sabi, aking palilitawin sa kanilang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Gaya mo, Moses. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, sabi ng Kristo kanina, kundi para ganapin. Ang sabi rito sa hula,
Ang sabi ng Panginoong Yahuwah kay Moises, palilitawin ko ang isang propeta sa gitna nila. Ang sabi niya sa bandang huli, aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Natupad nga ba yan, mga kapatid? Na lahat ng iniutos ng Diyos sa ating Panginoong Yahushua, wala siyang babaguhin, wala siyang aalisin, wala siyang idadagdag. Ito, pakinggan natin. Aklat po ng Gawa. Next slide. Ito nakasulat. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo. Katumbas nung binasa natin kanina, na I will raise up a prophet. Ako'y magtitindig ng isang propeta, di ba? Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. Sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya at mangyayari ng bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Ayan. Pangungusap yan ng mga apostol. Yan ay sulat ng mga apostol, aklat ng mga gawa eh. Di ho ba, mga kapatid? At diyan, ang nagsasalita ay si Moises. Kaya ang sabi, tunay na sinabi ni Moises. Ang Diyos ay magtitindig. Kaya yan po ang fulfillment noong sinabi ng Diyos kay Moises sa aklat ng Deuteronomium binasa natin kanina. Di ho ba? At ang sabi, siya ang inyong pakinggan. Sino yung siya? Ang Kristo, sapagkat siyang fulfillment noong propetang ititindig ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ang siya ang wikang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo sasalitain niya. Ba't hanggang ngayon nakikinig pa rin tayo kay Moises? Ang sabi ni Moises, siyang inyong pakinggan. Hindi. Kailangan ay ipangilin pa rin ng Sabat. Hindi. Dapat ay atin pa rin ipangilin ng mga kapistahan. Ang sabi ni Moises, at mangyari ng bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Mapilit Messianic na Sabi nga ni Moises, siyang inyong pakinggan. Hindi niya sinabing, siya at pati yung aking kautusan ang inyong pakinggan at sundin. Hindi. Ang sabi ni Moises, siya, referido sa ating Panginoong Yahushua, ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ang ayaw makinig, pupuksain. Kaya mga kapatid, tayo bilang mga iglesia ni Yahushua, nakikinig tayo sa ating Panginoong Yahushua. Kaya nga tayo iglesia ni Yahushua. Di ho ba? Mga kapatid, ang ating sinusunod dito, ang iniuutos na sa atin ng ating Panginoong Yahushua. Nakikinig lang din naman tayo sa sinabi ni Moises, siyang inyong pakinggan. Bakit ganun ang sinabi ni Moises? Sapagkat mismo ang Diyos may sabi, siyang inyong pakinggan ang bugtong kong anak. Di ba? Na magkaroon ng transfiguration, si Elias at Moises ay nandong kasama ng Kristo. Nagkaroon ng usok. Pagkatapos ay lumitaw na lang ang Kristo at nagkaroon ng tinig ng Diyos. Ang aking anak ang siyang inyong pakinggan. Sabi naman ni Moises, siya ang Kristong inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ay hindi, pakikinggan pa rin namin si Moises. Kung narito si Moises, baka palagi ko mapapalo kayo ni Moises. Sabi ni Moises, siyang inyong pakinggan pilit pa rin kayo ng pilit sa kapistahan nyo. Bakit pinagpipilitan yung kapistahan? Kasi bawat piyesta, kapistahan nila, may abuloy Di ba? Kaya sino mang mangangaral, ang pinagpipilitan pa rin yung kapistahan, after na lang sa kwarta yon. Kwarta na lang yon. Money ang gusto nun. Bawat kapistahan may abuloy Kaya nako, pupuksain yan, darating ang panahon, sabi ng Diyos, pupuksain yan. Bakit? Ayaw pakinggan ng Kristo Kung tawagin pa, my King is Yahushua. My King, I have to listen to the voice of my King. Pero ang sinusunod, ang utos pa rin ni Moises. Ngayon, mga kapatid, yung unang utos ng Diyos, yung Old Testament, yung unang seksyon ay yung Torah, yung kautusan. Tinupad ng Kristo yan. Puntahan naman natin ang tinatawag na Nevi'im.
Ang sabi nga sa Ingles, does the second section of the Tanakh, known as the Nevi'im, focus on Yahushua? Ang pangalawang bahagi ng Old Testament, na ito nga ang Nevi'im, ay tumutukoy din ba kay Yahushua? Next slide, Joshua 10:24. Ito. At nangyari, nang kanilang ilabas sa mga haring yaong kay Josue, na ipinatawag ni Josue ang lahat na lalaki sa Israel at sinabi sa mga pinuno ng mga lalaking mandidigma na sumama sa kanya, lumapit kayo, ilagay nyo ang inyong mga paa sa mga leeg ng mga haring ito, at sila'y lumapit at inilagay ang kanilang mga paa sa mga leeg ng mga yaon. Ito po ay tagpo ng panahon po ni Josue, mga kapatid, na diyan po ay na-conquer nila ang Kanaan. Alam nyo, ang kanilang paggapi o paglupig sa Kanaan, yan po ay umaanino sa paghatol na tatanggapin ng ating Panginoong Yahushua sa krus para po sa ating in behalf of our sin, sa ating kasalanan. Para tayo po ay magtagumpay sa kasalanan, sa kamatayan, at higit sa lahat para mapagtagumpayan ang puwersa ng kadiliman, yan po si Satanas. Kaya diyan po ay dinala, ang sabi nga diyan ay sabi ng kanilang ilabas sa mga hari, yaon, mga hari. Sapagkat ang Kanaan po ay parang hindi isang bansa yan, isang region. Kasi yung Kanaan, mga kapatid, iniisip po natin na yung Kanaan ay parang, sabi nga, ay isang bansa lang, no? Ito po ang Kanaan ay isang dibisyon, parang isang distrito o rehiyon. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Levant sa kasalukuyang panahon natin. Yan ay binubuo ng Lebanon, Israel, Syria, Jordan, na tinatawag ding Phoenicia. Kaya pag sinabing Kanaan, probinsya po yan, parang distrito. Nandyan sa Kanaan, marami ding mga bansa. Na sa panahon natin ngayon at present, kasama na nga, uulitin ko, ang Lebanon, Syria, Jordan, at saka Israel, mga kapatid. Kaya mga hari ang tawag dyan, no? Inilabas ang mga haring yaon kay Josue, pinatawag ni Josue lahat ng lalaki sa Israel, sinabi sa mga pinuno ng mga lalaki magdidigma na sumama sa kanya, lumapit kayo, ilagay nyo ang inyong mga paa sa mga leeg ng mga haring ito. Ano lang ibig sabihin? Pinakikita ho dyan ang pagtatagumpay. Di ho ba? Ang dinala nitong, sabi nga, si Josue noon na pumulit kay Moises, ang Israel, at sa kanilang ginawang pakikipagdigma, nagtagumpay sila sapagkat sila'y pinatnubayan ng Panginoon Diyos. Sabi nga sa isang wikang Ingles, Joshua brought divine judgment upon the Canaanites who had persisted in wickedness for 400 years. Ayon po sa Genesis 15:16. O, basahin natin to next slide. Ito nakasulat. Ito basahin natin, di tayo nagkukwento lang. Sa ikaapat na sari ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. Kaya marami talagang diyan ay ating mababasa po diyan na after 4 generation, sabi nga, your descendants will return here to this land, and for the sins of the Amorites do not yet warrant their destruction. Kaya in fact, God was patient in dealing with the Canaanite nations, waiting until they reach a point of no return. Kaya yung mga taga-Canaan, mga Canaanites, ay talagang pinagpahinuhuran din ng Panginoon Diyos, pero dahil sa katigasan ng ulo, ay talagang sila ay nakarating na sa puntong wala na silang pag-asang makabalik, makabawi pa. Kaya mahalaga po, mga mahal na kapatid, itong ating mga pinag-aaralang ito, sapagkat ating natututunan, hindi lamang ang mga pagtatagumpay ng mga lingkod ng Diyos, maging yung mga bansang lumaban sa kanila, nagapi, nalupig yon ng mga Israelita sa tulong at patnubay ng Panginoon Diyos. At ano po ang isa pa sa mga katunayan nito? Next slide. Na talagang tinupad din ng ating Panginoong Yahushua ang pangalawang bahagi po ng Old Testament, ang Tanakh. Next slide, ito. Huwag kayong gagawa ng gaya ng ginawa ng lupain sa lupain ng Ehipto na inyong tinahanan. Maliliit na letra ito. At huwag din kayong gagawa na gaya ng ginagawa sa lupain ng Kanaan. Pinagdadalang ko sa inyo, huwag kayong lalakad ng ayon sa mga palatuntunan nila, sabi ng Diyos sa mga Israelita. Kasi yun ang kanilang sasakupin eh. Wag. Sapagkat yung mga Kananeo, mga anak nila, sinusulog nila. Iniandog nila sa kanilang mga Diyos-Diyusan eh. Wag niyong gawin yun.
at huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa na magpapakadumi sa kanya. At huwag kang magbibigay ng iyong binhi na iyong palilipating kay Molok na sa pamamagitan ng apoy. Di huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon, huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Nako, lalaki sa lalaki, ayaw na Diyos nun. Harumal-dumal nga. Huwag kang sisiping sa anumang hayop na magpapakadumi riyan. Ayan. Ni ang babae ay huwag lalagay sa harap ng hayop upang pasiping. Kahalay-halay nga. Huwag kayong magpakarumi sa alinman sa mga bagay na ito, sapagat lahat ng ito ay nangadumhan ang mga bansang aking palayasin sa harap ninyo, at nadumhan ang lupain. Kaya't aking dinadalaw ang kasamang yan diyan, at ang lupain din ang nagluluwa sa mga tumatahan diyan. Inyong ang iingatan ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. At huwag kayong gagawa ng anuman sa mga karumal-dumal na ito, maging mga tubo sa lupain o ang mga taga-ibang bayan man na nakikipamayan sa inyo. Sapagkat ang lahat ng karumal-dumal na ito ay ginawa ng mga tao sa lupain yan na ang mga lupain yan, na mga una kay sa inyo. At ang lupain ay nadudumhan upang wag naman kayong iluwa ng lupain sa pagkahawa ninyo na gaya ng pagluluwa sa bansang nagsisitahan ng una kaysa inyo. Yan po ay ating mga binasa, yung mga kasaysayan na yan po ay tumutukoy sa panahon po nung panahon nila Josue, na dyan ay ipinahiwatig sa atin ang mga pagtatagumpay na nangyari sa tulong at awa ng Panginoon Diyos at paglupig sa mga bansa na nakapaligid sa kanila. Kaya ano po ang ibig lamang sabihin? Itinuturo sa atin sa ating binasang yan na pagdating po sa ikalawang bahagi po ng Tanak o Old Testament na mga propeta, ay tinupad din po yan ng ating Panginoong Yahusha. Di ho ba? Sa panahon ng, alam niyo yung Joshua, yung pangalang Joshua, Yahusha ang katumbas po niyan eh. Yan ang pangalan din ng ating Panginoong Yahusha. Kaya ang nangyari po kay Joshua ay it foreshadows sa pagdating ng Kristo, di ba? Sapagkat si Joshua ang nag-deliver sa Israel papunta sa Kanaan. Ang Kristo naman ang nag-deliver sa atin para mapalapit sa Diyos sa mamagitan ng kamatayan niya. Nagbuwis siya ng buhay para sa atin. Di ba? Kaya Joshua, deliverer siya. Siyang tagapagligtas. Kaya ang ginawa ang nangyari kay Joshua noon, it foreshadows the activity or the work that our Lord Yahushua will do in the future. Ginawa nga po yan ng ating Panginoong Yahushua. Di ba parang ika nga umaanino? Pero paano ho nagtagumpay itong si Joshua sa kanyang pakikipaglaban sa mga kaaway? Next slide. Joshua 5:13-15. Ito nakasulat. At nangyari nang si Joshua malapit sa Jericho na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin, at narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na bunot na. At si Joshua ay naparoon sa kanya, sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? At kanyang sinabi, hindi, kundi ako'y naparito ng parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Joshua ay nagpatira pa sa lupa at sumamba at nagsabi sa kanya, anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Joshua, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayon ay banal, at ginawang gayon ni Joshua. Ano nagtagumpay si Joshua? Sa tulong ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagpadala ng isang commander, sabi nga, I am the commander of the Lord. Pero nakita siyang isang taong nakatayo eh. Ang sabi niya, ikaw ba'y sa amin o kaaway? Ang sabi, kundi ako'y naparito parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Kaya nagtagumpay itong si Joshua sa kanilang pakikipaglaban sa tulong ng Panginoon Diyos. In the same manner, ang Panginoong Yahushua ay nagtagumpay din sa kanya pong pinagdaan ng hirap sa tulong din ng Ama. Hindi ba? Kaya it foreshadows tumutukoy, sumisentro din sa ating Panginoong Yahushua. Di ba, mga kapatid? Kaya,
Yang ating mga natututunan yan ay karagdagang kaalaman, malalalim na pag-aaral ng mga salita ng Diyos na kailanman hindi natin nadidinig yan doon sa kabila. Alam niyo ang nangyari sa Kanaan, hindi ito walang dahilan na karahasan o pagkitil sa buhay ng mga tao. Sapagkat iyan ay kahayagan ng makatarungang paghato ng Panginoon Diyos sa mga taong nandoon sa Kanaan, sa rehiyon ng Kanaan. Sapagkat sila pinagbigyan ng maraming pagkakataon, pero hindi ho sila nagbago. Kaya maging sa panahon natin, ang Kristo po ay namatay para sa lahat ng mga tao, pero ang kanilang mga sinusunod, hindi utos ng Kristo pa rin, binibigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Ama para magbago. Itong pagkakataong ito'y panahon ng mercy of God. Grace period ito. Para ang tao ay makapagbalik-was at makapagbalik loob sa Panginoon Diyos. Di ho ba? Kaya ang Kristo po ay namatay. Pero anong ibig sabihin ng kanyang kamatay? Next slide, ito sa Colosas. Mga mahal na kapatid, ito. Ayan. Pakinggan po natin sa 19:24 pa ng Juan. Basahin pa natin ito sa Josue. At nangyari ng kanilang labas sa mga hari. Now, we have already nabasa na po natin yan. We're done with that po. Next slide. That will be Colosas. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Isipin ninyo, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan na sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa mga bagay na ito. Di ba katulad din yan ang nangyari sa mga hari ng Kanaan? Na sila'y pinatong nila ang kanilang mga paa ng kanilang mga sundalo ni Josue sa kanilang mga leeg. Ano yun? Kahayagan ng kahihiyan. Nilupig sila. Di ba? Ang Kristo naman ay namatay para sa ating pong katubusan, para tayo ay magtagumpay. Dinala niya ang ating kasalanan sa krus. Ang sabi sa 15, pagsamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Ang Kristo ay nagtagumpay Di ba? Yung kanyang kamatayan, pagtatagumpay, laban sa mga kaaway, laban sa kasalanan, at nagtagumpay laban sa gawa ng kadiliman, si Satanas. Kung walang kamatayan ng Kristo, hindi malulupig ang kamatayan, hindi malulupig ang kasamaan na naglaganap sa mundo. Pero hanggang ngayon, narito pa rin ang kasamaan. Bakit? Matitigas ang ulo ng mga tao Sino ang kanilang sinunod? Ang Diyos ng sanglibutan. Sino? 4:4 na 2 Korinto. Si Satanas. Ang ating ginagawa, paninindigan. Gaano tayo karami? Kukunti. Pero kaninong panig? Sa panig ni Yahushua na siyang ating tagapagligtas. Kaya mga mahal na kapatid, tatandaan po natin na ang lumang tipan, ang buong lumang tipan, yan ang tanak, binubuo po ng 3 bahagi. Di ba? Yan nga po ang Torah, yang Nevim at Ketuvim, yan po ay tumutukoy at yan po ay nakasentro sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Pagka yan ang ating po na pinahalagahan at yan ang ating po na sinampalatayanan, ang ating magiging buhay ay magiging matagumpay sa lahat ng bahagi. Maaring dumadaan-daan tayo sa mga bahagi sa ating paglalakbay na mahirap, na tayo po ikangay nadadapa, nagkakaroon ng problemang minsan mahirap intindihin at mahirap hanapan ng solusyon, pero sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, nakakalampas tayo sapagkat kung paanong ang Diyos ang tumulong sa mga unang lingkod niya noon, Diyos din ang tutulong sa atin. Yan ang ating pananalig. Lalo na nga, at ang ating sinusunod ay ang aral at utos ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach na siyang ating tagapagligtas. Tingnan ninyo ang ating mga nalampasang mga natutunan noon. Katulad na lang ng ating sinasabi, iugnay mo kami, Ama, sa diwa ng iyong pamamahala upang kay maugnay kami sa iyo. Tagapag-ugnay. Para bang coordinator, parang tagapamagitan. Itinuro sa atin, ilan ang ating tagapamagitan? Hindi ba iisa lang? Sino ang ating tagapamagitan? Ang Kristo ang ating tagapamagitan.
Siyang ating coordinator sa Diyos eh. I-co-coordinate niya tayo. Ipamamagitan niya tayo sa Ama eh. Pero doon nung tayo nandoon, ako malimit kong sabihin, Ama, iugnay mo kami sa iyong tagapamahala upang kami maugnay sa iyo. Aba, naging tagapamagitan na rin yon. Sino? Yung tagapamahala nila. Hindi natin namamalayan yon. Di ba mga kapatid? Hindi natin namamalayan yon. Dada na lang tayo ng dada. Dada na lang tayo ng dada. Bakit? Hindi kasi malalim eh. Ang ating ginawang pag-usisa. Basta kung ano na lang ang ating marinig doon. Gaya-gaya na lang tayo. Sinabi ng mga matatandang ministro, ginaya natin na hindi malang natin inusisa. Tama ba yun? Iugnay mo kami sa iyong tagapamahala upang kami maugnay sa iyo. Aba, siya ang tagapamagitan. Di ba mga mahal na kapatid? Bakit natin binabanggit yan? Sapagkat ang ating pong pag natutunan noon doon ay napakababaw. Hindi malalalim. Hindi malalim. Hindi natin minamagnify. Ano pa ba ang nasa likod ng salita ng Diyos? Katulad ng, Ama naming nasa langit, kasambay nawang pangalan mo. Sige lang ng tayo ng sige. Tumagal tayo doon, hindi natin alam ang pangalan ng Diyos. Pero ngayon, alam na natin. Pagkatapos, dumating nawa ang iyong kaharian. Matupad nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Ano yung dumating yung kaharian ipinapanalangin ng Kristo? Anong kaharian yun? Yon ang millennial kingdom. Ngayon ang kanya po na itatatag. Siyang maghahari at ang salita ng Diyos matutupad na kung ano sa langit, ganun din sa lupa. Kailan yon? Sa millennial kingdom. Pero hindi natin alam yan doon noon. Bakit? Basta kung ano na lang ang ituro sa atin, sige ng sige. Nalalampasan ng isang talata, marami pa palang mga sustansya ang nandoon sa mga talatang yon. Pero nalalampasan natin, hindi natin nabibigyan ng pansin. Bakit? Napakababaw ng ating pag-aaral. At ang babaw ng kanilang paraan ng pagtuturo. Pero ngayon, itinuturo ng Espiritu Santo na isinusugo ng Ama sa atin upang ating maunawaan sa malalim na pasistema o paraan ang mga aral ng Diyos, ang mga salita niya na nakasulat sa Biblia. Nawa itong mga aral na itong nasa Biblia ang ating pong sundin. Gawin natin ito na pamantay ng ating pagsasalita, pamantay ng ating pagkilos, pamantay ng ating pakikitungo sa ating kapwa-tao, pamantay sa ating pakikitungo sa ating mahal sa buhay, pamantay sa ating pong panalangin sa Ama na anuman ang mangyari, siyang Diyos natin, si Yahuwah ang nag-iisang Diyos natin, na siyang kakandili at tutulong sa atin sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay, mga mahal na kapatid. Yan po ang ating idadalangin sa Ama. Tumayo kayo tayo mananalangin. Ama namin Diyos, habang kami ay nakikinig sa mga aral mo, nagagala kami sapagkat pinayagan mo na kami po ay matuto ng iyong mga karagdagang kaalaman na ito ang iyong mga salita na dapat matutunan namin upang lumawak ang aming kaalaman. Nang sa ganon, ang mga naglaganap na mga bulaang mga ngaral ay huwag magtagumpay sa amin, kundi kami po ay maging instrumento mong alipit, abang alipin na tagapagpahayag ng iyong mga salita. Lahat ng mga anak mo na pinisan mo sa napakakunting labing ito ay may tungkuling ipahayag ang mga aral mo. Kaya aming hinihiling sa iyo, dagdagan mo kami ng pananabik sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pakikinig na mayroong paraan, pakikinig na umuusisa, amin pong sinisiyasat na mabuti ang iyong mga katotohanan upang wala kaming makaligtaan na mga mensaheng ibig mo pang ipaunawa sa amin. Ama, pakibasbasa mo po ang sangkatauhan. Sana ang amin po na pagtuunan ng pansin ay ang pagsunod sa mga aral mo, lalo na sa panahong ito. Wala nang lunas ang mundo. Sino man ang maupo sa gobyerno, anuman ang mangyari pa, iisa lang ang kahantungan nito. Katulad ng ipinagpauna mo na darating ang panahon
na Panginoon, kukunin ng iyong anak ang kanyang tunay na mga alagad. Makasama nawa kami sa araw ng pag-agaw at loobing sana habang kami nabubuhay, kami maging instrumento mo para ang mga aral mo'y makarating pa sa aming kapwa, lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po ng marami. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang paikilakip ng Espiritu Santo, tinawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, pasensya kayo at napahaba ng konti. You can give your donations at www.upirpa.com, offeringschurchofyahushua.org, donasyon natin. Please join us every Thursday, 9 p.m. Pacific Time, at saka dito naman, Eastern Time, 6 p.m. Pacific Time for our Bible study program called 1001 Billion Questions. At saka yung Growing Up Yahushua po can be viewed via YouTube and Facebook. 1 Timothy 2:1 down to 2, it says, first of all, then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people. Patuloy nating ipinapanalangin po buong sangkatauhan po, mga kapatid. For the kings, yung mga hari, mga prime minister, mga presidente, and all others. Lahat na, kasama mga leader ng reliyon. Kabilang sa iba't ibang reliyon. And all others who are in authority, nasa kapangyarihan, that we may live a quiet and peaceful life with reverence toward God and with proper conduct. Yan ang layo natin, kaya natin ipinapanalan lahat ng tao po. Wala tayong kaaway. Ang atin po na tinatalakay dito ay mga aral ng Diyos. Kung ang kanilang aral ay medyo nalalilihis dun sa aral ng Diyos, yun ay ating pong inihahayag para maituwid tayong lahat kung tayo namamali. Kapagkat ang isang tao na gustong mapalapit sa Diyos ay napatutuwid. Ika nga tumatanggap ng koreksyon. Kapagkat ang koreksyon kahayagan, hindi tayo perpekto. Hindi ho ba? Nagkakamali tayo, kaya magpatuwid tayo. Hanggang diyan po tayo natatapos na, mga kapatid. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyag na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia ipagtanggol